no, sa lugar pong ito. At ang aming pong pananampalataya ay magandang buhay na ipagkakaloob po sa atin ng Diyos hanggat narito po tayo sa mundo pong ito. No? At magandang buhay po ang ipinangako sa atin ng Diyos na tinatawag na buhay na walang hanggan. No? Ang buhay na walang hanggan ay wala pa rito sa mundo. Ang buhay na walang hanggan ito po ay matatagpuan po natin sa kabilang buhay. No? Mabuti man tayo o masama, naglilingkod po tayo sa Diyos, ay alis po tayo sa mundong ito na hindi po natin inaasahan. May sakit man tayo o wala, no? Mayaman man tayo o mahirap, ay sa ayaw natin sa hindi, ay kukunin tayo ng Diyos pagdating ng takdang panahon. At bago mangyari yan, ay nais ng Panginoon, ay magkaroon tayo ng panahon, time at oras na paglingkuran po natin ang Diyos. Dahil kapag hindi po natin ginawa yan, so parang purpose lang yan. Kapag hindi ka dumadalo sa mga activities ng purpose, dating ang araw wala kang matatanggap. Ganon din po ang paglilingkod natin sa Panginoon. Pag hindi po tayo nagbigay ng panahon na paglingkuran ng Diyos, pagdating ng panahon, yung pangako ng Diyos sa atin ay hindi mapapasa sa atin. Pero kapag tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, sapagat binigyan tayo ng 6 na araw. Sabi ng Diyos, 6 na araw kayo gagawa ng iyong ikabubuhay. Ang isang araw ay ilahin ito para sa akin. At ang araw na yan ay para lamang sa Diyos. At ang pangako naman sa atin ng Diyos ay buhay na ganap at kasya-siya. Buhay na walang hanggan, bahay na mansyon, hindi rito sa lupa, kundi doon sa langit. Kung sakasakaling pumanaw tayo dito sa mundong ito. So, ang gusto lang ng Panginoon ay magkaroon tayo ng pananalig at pananampalataya sa Kanya na habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, ay naniniwala tayo na tayo ay patuloy na pagpapalain ng ating Panginoon. At darating ang araw ay mapasa atin po yung pangako po ng ating Diyos. Kaya patuloy po kami, nag-anyaya po sa inyo na sana tuwing araw po ng linggo, samahan niyo po kami sa gawain po ng ating Panginoon. Para hindi po tayo magsisi pagdating ng takdang panahon. Kasi baka sabihin natin sana, nakapaglingkod na ako sa Diyos. Sana ay naniwala ako sa Diyos. So, yan po ay ang gusto ng Panginoon sa atin ay magkaroon po tayo ng tapat na pananalig at panampalataya po sa Kanya hanggang tayo po ay nabubuhay. No? Kasi pag namatay na po tayo sa mundo ito, ay wala na po tayong authority, kapangyarihan para paglingkuran po ang Diyos. Kaya, so muli, wini-welcome natin ang ating po mga nanonood sa YouTube channel, sa FB, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ay maraming salamat po sa inyo sa walang sawang pagsusubaybay at pakikinig ng salita po ng Panginoon. Kahit po kayo ay malayo, maging kayo po sa ibang bansa, kapag pinanood niyo po ang aking YouTube channel, ay para na rin ako nakapag-share sa inyo ng salita po ng Diyos. So, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay patungkol po sa ano nga ba ang hinihingi ng Diyos sa atin. No, ano nga ba ang hinihingi ng Diyos sa atin? Ang Diyos ba ay humihingi din sa atin? Yes. So, may 3 bagay na humihingi sa atin ang Diyos. Para, ano kaya yung mga hinihingi sa atin ng Panginoon? Yan. So, yan po ang ating pong pag-aaralan sa hapong po nito dito po sa lugar ng Building 30. No? So, nawa ay mapagpala po tayo ng Diyos. So, una, ang hinihingi sa atin ng Diyos na ilaan natin ang ika-7 araw para sa Kanya. Na yan po yung hinihingi sa atin ng Panginoon na ilaan natin sa Kanya ang ika-7 araw. Na sinasabi po sa Exodus chapter 20, verse 8 hanggang 11, ay ganito po ang sinasabi ng Biblia
Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw ka magtatrabaho at tapusin mo ang dapat mong gawin. Subalit sa 7 araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito, huwag magtatrabaho ang sinuman sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakipamamayan sa inyo. 6 na araw ko nilikha ang langit at ang lupa. At sa 7 araw, ako ay namahinga at inilaan kito para sa akin. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan, ang 7 araw ay pinagpala niya at inilaan nito para sa Kanya. Kaya yun yung hinihingi sa atin ng Panginoon, na sa ating buhay sa mundong ito ay meron tayong 6 na araw na ibinigay sa atin ng Diyos para tayo ay maghanap buhay, magnegosyo, magtrabaho, para matugunan natin ang ating pangangailangan sa araw-araw. Ngunit pagdating ng isang 7 araw, ang sabi niya, dapat ilaan nyo ito para sa akin. Yun yung hinihingi sa atin ng Diyos. Yung 7 araw, dapat nandito tayo sa sambahan. Nagsisimba tayo, nagpupuri tayo, at naglilingkod tayo sa Diyos. Sabagat ang pangako naman sa atin ng Diyos, kapag gagawin natin yon, ay buhay na ganap at kasya-siya, at higit sa lahat, mayroon tayong bahay sa langit, magandang mansyon. Kung dito sa lupang ito, ang bahay mo ay kubo-kubo lamang o kaya wala kang matirahan. Ngunit kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, sumasampalataya ka sa Kanya, inilalaan mo ang isang araw para sa Kanya. Pagdating ng 3 panahon, ikaw ay mayroong magandang mansyon, magandang bahay. At ang daanan doon ay lantay ginto. At higit sa lahat, ikaw ay mayroong buhay na walang hanggan. Yan yung pangako sa atin ng Diyos kapag tayo po ay naglilingkod sa Kanya. So dahil yan ang hinihingi niya sa atin. Dahil kapag hindi natin ibinigay sa Kanya yan, pagdating ng takdang panahon, sasabihin sa'yo ng Diyos, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon ay papasok sa karyan ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. So, ibig sabihin, wala kang panahon para makapasok doon sa langit dahil mula Lunes hanggang Linggo, wala kang panahon sa Diyos. Dahil nakapokus ka lamang sa iyong hanap buhay, sa iyong negosyo, sa iyong trabaho, pero yung hinihingi sa iyo ng Diyos, hindi mo kayang ibigay. Hindi mo ito kayang ibigay dahil nakapokus ka dito sa mundong ito, sa kayamanan mo dito sa mundong ito, sa magandang pamumuhay mo dito sa mundo. Pero ang totoo, bagamat marami kang pera, mayaman ka sa mundong ito, ang sabi ng banal na kasulatan, ikaw ang pinakakawawang tao. Dahil sa kabilang buhay, wala kang magandang buhay, kundi sa kabilang buhay, ikaw ang pinakamahirap na tao. Dahil doon, pahirapan ka araw at gabi sa apoy ng impyerno. Ang sabi doon sa Isaiah 58, verse 13 hanggang 14, ganito sinasabi ng Biblia. Sinabi pa ni Yahweh inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa para sa pansariling kapakanan sa araw na banal. Sa araw na ito ay mamamahinga kayo at huwag maglalakbay o gagawa o mag-uusap-usap ng tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. At kung magkagayon, madadarama ninyo ang kagalakan ng paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig at tatamasahin ninyo ang kaligayahan habang naninirahan sa lupang ibinigay ko sa ninuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito sapagkat akong si Yahweh ang nagsabi nito. So doon ay pinakikita ng Biblia na mayroong hinihingi sa atin ng Diyos. Ang hinihingi niya, ang 7 araw ay dapat ilaan mo ito sa Kanya. Huwag ka daw mag-iisip ng anong bagay dito sa mundo. Dahil sapat na ang 6 na araw para matugunan ang iyong pangangailangan.
At ang ikapitong araw dapat meron kang kagalakan na paglingkuran ng Diyos. Dahil kapag wala ka nito, ikaw na ang pinakawawang tao. Dahil hanggang dito ka lang sa mundong ito. Darating ang araw, kayamanan mo, bahay mo, iiwan mo yan. Hindi mo yan mapapakinabangan. Dahil ang totoong kayamanan ay wala rito sa mundo, kundi nasa kabilang buhay. Hindi po mahaba ang buhay natin sa mundong ito. Tatagal ka lang sa takdang oras at panahon na ibinigay sa iyo ng Diyos na hindi ipinalam sa iyo kung kailan. Ito ay darating na lang ito ng biglaan. May sakit ka man o walang sakit. Mayaman ka man o mahirap. Nagtatrabaho ka man o hindi. Pwede kang umalis sa mundong ito. Ngunit kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, nagbibigay ng panahon para sa Diyos, ang sabi sa banal na kasulatan, ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Sa Deuteronomy chapter 5 verse 12 hanggang 15, ang sabi ng banal na kasulatan ay ganito, ilal mo para sa akin ang araw ng pamamahinga, tulad ng pinag-utos ni Yahweh na iyong Diyos. 6 na araw ka magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit sa ikapitong araw, para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, huwag magtatrabaho ang sinuman sa inyo. Ikaw, ang inyong mga anak, mga alipin, lalaki o babae, ni alinman sa mga alaga mong hayop, ni ang mga dayuhan nakipamamayan sa inyo. Ang iyong alipin, lalaki man o babae, ay kailangan mamahinga tulad mo. Alalahanin mo naging alipin ka rin sa Ehipto at mula roon inilabas kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Kaya inuutos ko na panatilihin mong nakalaan kay Yahweh ang araw ng pamamahinga. Inuutos niya sa atin. Hinihingi niya sa atin na lagi lang natin ilaan ang araw ng pamamahinga. Ang ikapitong araw dapat nandun ka sa gawain ng Panginoon. Ang kagalakan mo, yung paglingkuran mo ang Diyos. Hindi yung kagalakan mo para maghanap buhay, magnegosyo o magtrabaho. Ang gusto ng Panginoon, magtrabaho ka mula Lunes hanggang Sabado. Ngunit pagdating ng araw ng linggo, dapat hindi ka na nag-iisip para sa pangangailangan mo. Dahil sapat na yun para matugunan ang pangangailangan mo. Dahil ang isang araw dapat para sa Diyos yun. Hindi yan para sa iyo. Pangalawa, ang hiningi sa atin ng Diyos, nais ng Diyos na magtiwala tayo sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanyang anak bilang Panginoon at tagapagligtas. Magtiwala tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo bilang Panginoon mo at tagapagligtas mo o tagapagligtas ng ating buhay sa mundong ito. Yun ang gusto ng Diyos sa atin. Ang sabi niya sa banal na kasulatan sa aklat ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-iibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinong sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibinigay niya ang kanyang anak dito sa mundong ito upang ikaw ay magkaroon ng pananalig at panampalataya sa Kanya. Ang layunin para huwag kang mapahamak, kundi magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yung ang hinihingi sa atin ng Diyos, magtiwala tayo kay Kristo, manampalataya tayo sa ating Panginoon. Sabagat ang sabi doon sa Pilipos chapter 2 verse 11, sabi niya ng banal na kasulatan, at dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa Kanya ang pangalan higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, ang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At para sa kaluwalhatian ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Kristo ang Panginoon. So doon ay sinasabi ng Biblia na kailangan tayo maniwala dahil ang Jesus na ito, ang sabi sa banal na kasulatan ay binigyan siya ng higit na pangalan. Para yung mga nasa langit, nasa ibabaw ng lupa, at nasa ilalim ng lupa ay luluhod at sasamba sa Kanya. Dahil siya lamang ang makapagliligtas sa atin.
Ang sabi sa Roma, sa Gawa chapter 4 verse 12, kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ang sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Walang ibang pangalan sa mundong ito na ibinigay ng Diyos para ikaw ay maligtas. Kaya kailangan natin magtiwala kay Kristo. Magtiwala tayo na walang ibang tagapagligtas sa atin maliban kay Kristo lamang. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Ang gusto ng Diyos na tayo ay magkaroon ng tamang landasin, tamang landas, at makilala natin ang ating tagapagligtas. Ang sabi nila sa 1 John chapter 5, verse 11 to 13, ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang sinumang pinanahanan ng anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pinanahanan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Doon ay tinitiyak ng banal na kasulatan na hinihingi ng Diyos sa iyo. Kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sa kanyang anak lamang. Kaya gusto niya, sabi na ang gusto ng Diyos sa atin, magtiwala tayo sa Kanya. Ibigay natin ang ating buhay ng buong buo para sa Kanya, na siya lamang ang ating tagapagligtas. Sapagkat sa Kanya lamang natin matatagpuan ang ipinangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Yun ang hiningi sa atin ng Panginoon, magtiwala tayo kay Kristo. Sumampalataya tayo sa Kanya. Bagamat hindi natin siya nakikita, hindi natin siya nahawakan, hindi natin siya nahihipo, pero sabi ni Jesus Christ, mapalad ang naniniwala sa akin, bagamat hindi niya ako nakita. Sabagat si Kristo namatay sa laman at muling nabuhay sa Espiritu. Ang Espiritu ay hindi nakikita katulad ng hangin. Bagamat hindi natin nakikita ang hangin, pero naniniwala tayong may hangin dahil ang hangin ito ay ating nararamdaman. Ganon din naman sinabi ni Jesus Christ, 2 man o 3 na nagkakatipon sa aking pangalan, ako ay nasa kanilang kalagitnaan. Kaya gusto ng Diyos na magtiwala tayo sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi niya sa Romans chapter 8 verse 1, kaya nga hindi nahatulan parurusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo. Wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalayan ako ng kapangyarihan ng Espiritu nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa likas ng kahinaan ng tao. Isinuguni ang kanyang anak, ang kanyang sariling anak sa anyong taong makasalanan, upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan niya ang kasalanan umalipin sa tao. Ginawa ito ng Diyos upang ang panuntunan ng kautusan ay matupad na sa atin na mamuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. Mamuhay ayon sa Espiritu. Kaya dito ipinakikita ng banal na kasulatan kapag tayo ay nagtiwala kay Kristo. Wala na tayo sa kapahamakan. Hindi ka na pupunta sa impyerno, kundi pupunta ka doon sa langit, sabagat siya lamang ang daang papuntang langit. Ang sabi ni Jesus Christ, John 14:6, ako ang daan at ang katotohanan, walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kay Kristo lamang ang daan at wala nang iba. Ang sabi niya po doon sa John chapter 3 verse 35 hanggang 36, inibig ng Ama ang anak at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa Kanya ang puot ng Diyos. Dahil kapag hindi ka magtitiwala kay Kristo, hindi ka magkaroon ng pananampalataya kay Kristo bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, ang sabi sa banal na kasulatan, mananatili sa iyo ang puot ng Diyos. Ngunit kapag ikay sumampalataya kay Kristo, nagtiwala ka sa Kanya, ang sabi niya, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang hiningi sa atin ng Diyos, nais ng Diyos na magtiwala tayo sa Kanyang anak bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay. Pangatlo, last but not the least,
Ang hiningi sa atin ng Diyos, nais ng Diyos na tayo ay maging kalarawan ng kanyang anak. Maging kalarawan tayo ni Kristo dito sa mundong ito. Kung ano si Kristo, dapat ganun tayo. Kung ano ang pamumuhay ni Kristo dito sa mundo, dapat ganun tayo. Dahil ang gusto ng Diyos, maging kalarawan tayo ng kanyang anak. Sa Romans chapter 8, verse 29, 28 hanggang 29, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sapagkat sa simula pa, alam na ng Diyos kung sino ang maging Kanya. At ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Nangahulugan na ito na nais ng Ama na ang lahat ng kanyang mga anak ay maging kawangis ni Kristo. Maging kalarawan ng ating Panginoon na tayo'y maging katulad niya kung paano si Kristo namuhay sa mundong ito na matuwid. Dapat mamuhay din tayong matuwid. Dahil sabi niya sa Hebrews chapter 12 verse 5, ay tinutuwid tayo ng Diyos kapag ikaw ay tinuturing niyang mga anak niya at naging katulad ng ating Panginoon Kristo. Itinutuwid ka ng ating Panginoon. Ang sabi sa Hebrews chapter 12 verse 5 hanggang 11, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag mong masasamain kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing na anak niya. Anak niya. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo'y mga anak sa labas. Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang? At dahil diyan ay ginagalang natin sila. Hindi ba't upang tayo'y mabuhay? Mas mararapat na sa ating Ama sa Espiritu. Sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating kabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad ni Kristo. Tulad niya. Habang tayo tinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi nag-iinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaan, bunga ng matuwid na pamumuhay. Ganon yung nais ng Diyos. Tinutuwid niya tayo kapag tayo nagkakamali dahil gusto niya na tayo ay maging katulad ng kanyang anak na si Kristo naging masunurin. Hindi nagreklamo, kundi sumusunod sa lahat na ipinag-uutos ng kanyang ama. At ganon din naman kapag tayo, yun ang hiningi din sa atin ng Diyos na tayo maging katulad ng kanyang ama. Maging katulad tayo ng kanyang anak na si Kristo. Ang sabi sa Santiago chapter 1 verse 2 hanggang 15, mapalad ang tao na nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin ni naman na tinutokso siya ng Diyos kapag siya dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring manukso at hindi rin naman niya tinutokso ang kahit sino. Ang natutokso ang tao kapag siya'y naakit at napatangay sa kanyang sariling nasa. Kapag ang nasa ay tumubo at nag-ugat sa kanyang puso, magbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito ay hahantong sa kamatayan. Kaya ang layunin ng bawat anak ng Diyos ay sundin ang Amang nasa langit
tulad ng pagiging masunurin ng ating Panginoong Hesukristo. Na siya'y naging masunurin dahil yun ang gusto ng Diyos, na tayo maging masunurin at maging banal ka. Na pag-aralan sa lugar po ito. Nawa sa sunod na linggo ay nais namin kayong makasama sa gawain ng ating Panginoon. Tuwing linggo po, nagsisimula po tayo ng